I declare I am submitted to God, covered by His grace and strengthened by His Spirit. I declare I will resist the devil and he will flee from me. Every stronghold is broken, every chain is shattered, every lie of the enemy is silenced. I declare Jesus Christ is the center of my life, my family, and my church. I declare I walk in victory. I live in authority and I stand in obedience. No weapon formed against me shall prosper, and every attack of the enemy will get out in the name of my Lord Jesus Christ. I declare I am chosen, empowered, and equipped to fulfill God's purpose. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Bago ka umupo, pakisabi sa 5 tao, you are greatly blessed. 5 po, 5. O, pag nakalima na, pwede nang umupo. Praise the Lord. Praise the Lord. Nakalima po ba? 5? O, 5 po dapat, ha? O, pag-4, kulang. O, dapat 5. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po. My name is Pastor Ayel, and together with my wife, Pastor Jessica, and our 3 kids, we serve po as the pastor sa Christ the Rock Commonwealth. No, so shout out, baka may mga naligaw dito ng Christ the Rock Commonwealth sa live natin. Good morning sa inyo. At syempre, para sa ating lahat po dito, good morning in behalf of our Daddy Bishop, Bishop Ton, and our Mommy Rev Sel. Welcome po sa ating Super Sunday this morning. I believe that God has a word for us ngayon pong umagang ito. Sino po dito naniniwala may mensahe si Lord para sa iyo ngayon? Amen. May mensahe ang Panginoon para po sa bawat isa sa atin. Our Bishop, Daddy Bishop and Mommy Rev, sila po ngayon ay nasa Davao, no? And praise the Lord, they are ministering, they are on a mission, no? And they are ministering po sa atin po mga kapatid sa Davao. And we pray, no, sa success, no, ng kanila pong mission doon po sa Davao and declaring the favor of God, no, para po sa kanila. And syempre, no, dito naman po sa atin, dito sa Christ the Rock Main, wala si Daddy Bishop, wala si Mommy Reb, pero andito ang Sovereign Holy Spirit. Amen. At I believe sasamahan tayo ng Panginoon and God will speak to us at ang Diyos ay kikilos sa ating lahat ngayong pong araw na ito. Amen. Gusto ko pong simulan ang Word of God this morning sa James chapter 4, verse 6. I'll be reading on the ESV version. James chapter 4, basahin natin from verse 6 hanggang verse 10. I want to read this. Ang sabi po dito, but He gives more grace. Pakisabi nga po, more grace. He, God, gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. So, basahin uli yan, napakagandang verse. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Verse 8, draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Verse 10, humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Praise the Lord for the reading of His Word. Binasa ko po lahat yon para po matuntun at mapuntahan natin ang ating pong key verse this morning, which is verse 7. Paki-flash mo nga uli kapatid yung verse 7. Sabi diyan, submit yourselves therefore to God. Sabi nga po, submit.
Isa pa po, submit. Sa Tagalog yan, ipasa. Hindi po. Magpasakop. Iba yung submit na magpasa. Magpasakop. Ibig sabihin yan, magpasakop sa Diyos. Submit yourselves therefore to God. Resist. Pakisabi po naman, resist. Resist the devil and he will flee. Ang title po ng gusto kong pag-usapan natin this morning, submit, resist, and say, get out. Sabay-sabay nga po natin sabihin yan. Submit, resist, and say, get out. Isa pa, mas malakas. Submit, resist, and say, get out. Praise the Lord. Tayo po yung manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang oras na kami magkakasama sa umagang ito. Speak to us, open our hearts, open our minds, make us ready to receive your word. Not just, Lord, to receive your word, but, Lord, help us to apply your word in our lives. Let your word penetrate into our hearts, into our minds, into our souls, O Lord. And help us, Panginoon, not just to hear your word, but help us to be doers of your word. Bless each and every one of us. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. Ito aming dalangin. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Malakas sa palakpak po para sa Panginoon. Praise God. Submit, resist, and say, get out. For the past weeks, pinag-uusapan po natin ang tinatawag nating grow in spiritual warfare. Sino po dito wala kang absent ngayong buwan na to at talagang na-attendan mo lahat ng session ng Grow in Spiritual Warfare? Sa amen? Yung mga may absent, wag na, okay na yan. Babawi tayo, babawi. Amen. Now, for the past few weeks, pinag-uusapan natin ang spiritual warfare. Napakahalaga na ma-recognize natin that there is a spiritual war. There is a spiritual warfare. May labanan na nangyayari in the spirit. May labanan na nangyayari in the whether you like it or not, whether you know it or not, whether you join or not, there is a spiritual warfare. Now, nakakalungkot lang, maraming mga tao masyadong focus sa physical lang, neglecting the spirit. But there is a spiritual warfare. May pag-atake ang kaaway na gumugulo, sumisira at nagwawasak ng buhay ng maraming mga tao. No? Pag tinignan natin ang paligid, maraming pamilya nasisira, maraming buhay nawawasak, maraming mga maaayos sa sitwasyon na gumugulo. Bakit? Nagkataon lang ba yon? Hindi. May pag-attack kasi ang kaaway. Now, kung masyado ka lang focus sa physical at hindi mo nakikita yung spiritual warfare, lalaban ka sa physical, talo ka doon. We need to see and recognize that there is truly a spiritual warfare. Maraming mga Christians, hindi dito, sa iba, maraming mga Christians, no? Hindi nare-recognize ito, hindi alam, or minsan siguro hindi lang napapansin. Many people are so focused on themselves, on what they need, on what they want, on themselves, na hindi nila namamalayan unti-unting nakapapasok, nakakaatake ang kaaway. Alam niyo po, isa yan sa mga blindfold na nilalagay ng kaaway sa buhay ng mga tao. No? Sasabihin sa'yo ng kaaway, mag-focus ka sa sarili mo. Ha? Sabihin sa'yo ng kaaway, mag-focus ka as if wala si Lord. At ito pa matindi, ang ano ng enemy, kahit wag mo na siyang i-recognize, basta wag mo lang siyang pansinin. As if walang Lord, as if walang enemy, yan ang gustong-gusto ng kaaway. Yung hindi siya nakahalata. Hindi siya napapansin. As if walang spiritual battle, ang mahalaga, okay ka. Yan ang kasinungalingan na nilalagay ng kaaway sa buhay ng mga tao. Di baling magkagulo-gulo na, basta mahalaga, ikaw, okay ka. May mga ginugulo na ang kaaway, hindi mo pa alam. May mga attack na ang kaaway sa family nyo, hindi mo pa alam.
Palayo ka na ng palayo kay Lord, hindi mo ba alam? Kasi feeling mo, okay ka lang. Tarangin mo nga yung katabi mo, okay ka lang ba? Ha? Nakakalungkot minsan, mahirap masyado mong binubuhos lahat dito sa physical, binubuhos sa sarili at nakalimutan si Lord. Kaya minsan ang kaaway nagpepiesta sa buhay ng mga tao kasi hindi aware na may labanan. Maraming mga tao masyadong na-focus dito sa physical, masyadong na-focus sa sarili, unti-unti nakakadama na ang kaaway. Ha? Alam niyo po ba yon? Dama? Oh. Nakakadama na yung kaaway, di mo pa alam. Parang chess, 2 move na lang, checkmate ka na, hindi mo pa alam. This is one of the enemy's weapon, anonymity. Basta hindi lang siya mapansin, basta hindi mo nahahalata. Yung hindi mo alam, or narinig mo man, wag mong pansinin. Di totoo yan, maniwala. Wag mong pansinin yung spiritual war na nagyaganap. Naku po. No? Yung wag mo nang kumilos ka lang as if normal lang ang lahat. But there is a spiritual warfare. Dapat aware tayo. Amen. Ha? Kung yung iba, hindi nila pinapansin, hindi tayo yon. Sabihin mo sa atin, buti na lang, hindi ikaw yon. Sabihin mo rin sa kabila, buti na lang, hindi ikaw yon. O, sabay-sabay nating i-declare, not today! Ha? Hindi mangyayari sa atin yan. Why? Because we are aware. Alam natin. We are victorious. Sabi mo sa atin mo, we are victorious. The war is very real. Ang labanan po na nangyayari ay totoong-totoo. No? And ang maganda naman po sa atin as followers of the Lord Jesus Christ, our victory is secured. Ang katagumpayan natin ay sinecure na ng ating Panginoon. Listen to this. The enemy trembles not at your strength, but at Christ enthroned in our obedience. Listen to this. The enemy trembles not at our strength, but at Christ enthroned in our obedience. Natatakot ang kaaway hindi sa lakas mo, pero sa Diyos na nakaupo sa trono ng iyong buhay. Kung marirecognize natin ang Panginoon na kumikilo sa atin, ha? At tayo ay gagalaw at kikilos according sa pagkilos at galaw ng Diyos, nako, diyan matatakot ang kaaway. Pero kung ikaw lang, one-on-one lang kayo ng kaaway, hindi siya natetreten. Sa lakas lang natin. The enemy fears not your actions, but the power of Christ that is being activated through your submission. Sabihin ko po Leon, the enemy is not scared or he does not tremble by your action. No? But he fears the power of Christ in us that is being activated in our submission. Pakisabi nga po, submission. The enemy is not afraid of what you can do, but he is afraid on who is inside of you. Listen to this. The enemy is not afraid of what you can do. He is afraid of whom that is inside. Kung sino yung nasa loob mo. Ang Panginoon. Amen. No? The enemy is not threatened by what you can do, but the power of God that is moving in you. Spiritual battle or spiritual warfare is not about us being a hero. It's about the Lord Jesus Christ being in the center of our lives. Kung ang Panginoong Hesus ang nasa sentro ng buhay natin, ng buhay mo, at lumalaban ka according sa will ng Panginoon, lumalaban ka under the authority of the Lord Jesus Christ, then there is power. Huwag kang lalaban under sa pangalan mo.
Talo ka dyan. Lumaban ka under sa pangalan at under sa authority ng ating Panginoong Hesus. Amen. Listen to this. When we obey, we step into God's victory because the battle is the Lord's. When we obey, we step into God's victory because the battle is the Lord's. Obey. Pakisabi nga po, obey. Isa po yan sa mga gusto kong tutukan, pokosan, at bigyan ng spotlight ngayon pong umagang ito. Obedience and submission. Alam niyo po, obedience and submission is very, 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 very powerful in the kingdom of God. Your obedience and your submission determines how God can move or will move in your life. Obedience is a bridge between your weakness and God's victory. Marami tayong kahinaan. Pero when you obey, when you submit, ang pinag-uusapan na hindi na yung kaya mong gawin, pero sino yung kasama mo? Nasa kaninong army ka? Yan yung nagdudugtong sa kahinaan mo at sa katagumpayan ng ating Panginoong Hesus. Obedience is the bridge between our weakness and God's victory. Ang sabi ng Exodus chapter 14, verse 14, isa sa mga paborito kong verse to eh. The Lord will fight for you. Amen. Pamira, yan palang, panalo na eh. The Lord will fight. The Lord, hindi siya magpapadala ng angel. Hindi, the Lord Himself. Hindi siya magpapadala ng messenger para, hindi. The Lord will fight for you. Sabihin mo sa katabi mo, lakas ng kakampi mo. The Lord will fight for you. You have only to be silent. Ano yung sinasabi ng Bible dyan? Yung silent dyan, hindi yan yung Hindi yun ang tinutukoy dyan. Sa ibang translation, pag binasa niyan, you need only to be still. Okay? Sa ibang translation, yung sa mga paraphrase version, chill, relax. Lalaban ng Diyos para sa'yo. Relax ka lang. Sabi mo sa atay mo, relax ka lang. Relax ka lang. Relax lang. Cool ka lang. Relax lang. Bakit? Lalaban ng Panginoon para sa iyo. You are part of the army of God. The Lord will fight for you. You need only to be still. Sa binasa natin kanina, James 4:7, submit yourselves therefore to God. Magpasakop ka sa Diyos, ang sabi ng Bible, magpasakop ka sa Diyos, resist the enemy, okay? Pag may pagkilos ng kaaway, huwag mong tanggapin, resist, tanggalin, paalisin, resist the enemy, and he will flee. Now, napakahalaga nito kasi, kahit i-resist mo ang enemy, if you do not submit unto God, he will not flee. Kahit na, hindi ko tinatanggap. Come out, enemy, ayoko sa'yo. Pero if you are not fully submitted to God, He will not flee. Bakit? Kasi in whose authority are you resisting? Hindi pwede na bigla ka lang lalabas sa may kalye, may sasakyan nakahinto, tapos bigla mong sasabihin, oy, bawal mag-park dito Alis ka dito, bawal mag-park. Sabihin sa'yo, sino ka? Bit mo, sa'yo ba to? Sa'yo ba yung bahay? Hindi. Bit mo ko pinapaalis. Sino ka? On whose name? Pero pag ang pumunta, traffic enforcer,
na may authority at sinabi, Brad, bawal mag-park dito. Lipat ka sa kabila. Hindi na magtatanong yung lalaki, who are you? Hindi, naka-uniforme. Who are you pa? Maglalabas ng ticket. Sige, who are you ha? Oh. Di ba? May authority eh. He is under the authority of the Republic of the Philippines. He is authorized. Kaya pag sinabi ng alis, aalis. Alam nyo, ganun din sa atin. Hindi mo pwedeng paalisin ng kaaway, paalis ka lang ng paalis, get out ka lang, hindi, wala. Pag hindi ka fully submitted to God and you are not under God's authority, on whose name are you resisting? Kaninong authority ka lumalakad? We must be under the authority of God. Amen. The devil doesn't flee because we shout louder. He flees because we are submitted deeper. Obedience places us under Christ's authority, and His authority is undefeatable. Undefeatable. Praise the Lord. Himayin natin konti. Hindi daw takot ng kaaway kahit sumigaw ka. Listen, ang taong walang authority, kahit magsisisigaw, walang power. Istorbo lang. Amen. Ang tao, kahit magsisisigaw, kung walang authority, abala ka lang. Hindi walang power. Pero pag ang nasa authority, kahit nga hindi sumigaw magsalita lang, may power. Bakit? Kasi may authority. Pakisabi nga sa katabi mo, may authority ka. The devil doesn't flee because we shout louder. He flees because we are submitted deeper. Obedience places us. Look at this. Listen. Obedience places us under Christ's authority. Ang pagsunod sa Panginoon, ang pagpapasakop sa Diyos, nilalagay ka sa authority ni Lord. Kaya pag nagsalita ka, may power, may authority. Hindi dahil sa'yo, pero dahil sa authority ng Diyos na nasa'yo. You are authorized. At ang sabi ng Bible, God's authority is undefeatable. Hindi natatalo yan, mga kapatid. Kahit na ano pa, kahit na sino pa. Ang sabi ng Bible, every knee will bow, every tongue will confess in heaven, on earth, and under the earth. They will all bow and confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Now, napakahalaga na malaman natin ito at maintindihan po natin ito. It is important for us to know and understand this because all by ourselves, we cannot win this warfare. Without the power of God and without being under the authority of God, in this spiritual warfare, everything will just be an emotional experience. Listen. Without the power of God moving, kaya napakahalaga ng obedience and submission kasi nga, napupunta ka sa under ng authority ng Panginoon at nagkakaroon ng manifestation ng power ni God. Now, napakahalaga na mayroong manifestation ng power ni God pag submitted ka and nasa authority ka ni Lord. Napakahalaga ng power ni God kasi kung wala yung power ni God, lahat ng ginagawa natin dito, emotional experience lang. Ulitin ko po yun. Napakahalaga ng obedience and submission. Kasi when you obey and submit to God, you are under His authority. And when you are under His authority, may manifestation ng power ni Lord. At pag may manifestation ng power ni Lord, doon nagkakaroon ng value o bigat or ng kahalagahan lahat ng ginagawa natin. Kung wala ang power ni Lord, lahat ng ginagawa natin dito, emotional experience lang. Kumanta ka, ang galing ng kumakanta, na-touch ka, naiyak ka. Tapos na. Ang tawag doon, emotional experience.
Parang nanood ka ng drama, nalungkot ka, umiyak ka. Tawag doon, emotional experience. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, lahat to meaningless. Lahat to emotional experience lang. Pero kung may manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon, then supernatural things happen. Nakakalungkot kasi maraming mga tao, even Christians, hindi dito, sa iba, maraming mga tao, even Christians, fighting battle in the wrong realm. Maraming mga Kristiyano gustong lumaban pero mali yung nilalabanan. Ha? Parang ano yan eh. Gusto mong mangisda, umakyat ka ng bundok. Mangingisda ka, akyat ka ng bundok. Saan ba may isda? Sa dagat. Mangingisda ka, akyat ka ng bundok. Ano yung mga batis-batis lang makukuha mo doon? Pero kung ang purpose mo mangisda, hindi ka pupunta sa tuktok ng bundok. Kung gusto mo mangisda, pupunta ka sa dagat. Ganun din eh. Our battle is in the spirit. Nakakalungkot maraming mga tao, the battle is in the spirit, pero lumalaban sa physical. Mahirap yun. Sabi mo sa ate mo, mahirap yun. Maraming Christian gustong manalo sa spiritual warfare, but battles physically. Mali. You cannot win a spiritual battle and fight in a physical battle. No? Parang ano yan eh. You want your family to come to know Christ, makakilala ang buong pamilya mo kay Lord. So dito gusto yon. Amen. O yung iba niya, mahalaga lang, makisama ka lang, mabait ka sa kanila. Okay yun. Ano yan, mapupunta din sa church yan. Basta mabait ka lang, talagang pakisamahan mo lang, okay yan. Now, hindi ko po sinasabing mali yun. Tama yun, okay yun. Pero kulang. Kasi hindi lang yan pabaitan challenge. It is a spiritual warfare. You must fight for them in prayer. You must share the word of God to them. You must invite them to church. You must stand in righteousness and not compromise. Kasi maraming mga tao gusto makakilala ang pamilya, kaso puro compromise naman, wala rin eh. Hindi, Pastor, nakikisama. Pwede kang makisama, huwag kang makisama. Amen. Stand for what is right. Stand for righteousness. Stand for holiness. Kasi nga, spiritual battle yan eh. Hindi ka mananalo sa physical lang. Dapat lumaban ka in the spirit. Ha? You want to overcome addiction. Hindi, discipline lang yan. Kailangan yan therapy. Kailangan, ano yan, ma-counseling yan. Now, okay yun. Maganda rin naman yun. No? Makakatulong yun. Pero kulang. Ang kailangan, genuine repentance. Fight for them in prayer. Kailangan deliverance, baka may karga. Kaya nga hirap-hirap magdisiplina eh. Kasi nga spiritual warfare. We must deal with the root. Sabi nga po, root. You must deal with the root of the issue. And what is the root? Spiritual. Ang mahirap, maraming tao, nagtatabas ng damo. Kailangan yan, magbungkal ka ng ugat. Nagpuputol ka ng damo lang eh. Sa simula yan, okay lang yan. Pero pag umambon, hindi pa nga ulan eh, ambon lang eh. Nandun na uli siya. Bakit? Kasi ang kailangan yan, bunutin sa ugat. Kasi nga, it is a spiritual warfare. Amen? Listen, disobedience gives the enemy access. Access number 1. But obedience secures the Lord's defense. Disobedience gives the enemy access. Sa deliverance, tawag natin dyan, open door. Pag nagdi-disobey ka, nagbubukas ka ng pinto sa kaway. Pasok po kayo. Pero when you are submitted to God, when you obey, it secures the Lord's defense. May pag-iingat, may protection na ibibigay ang Panginoon
2 Chronicles chapter 20 verse 15. Do not be afraid or dismayed. The battle is not yours, but God's. Ang labanan hindi sa atin, hindi kasi physically, kay Lord eh. 1 Samuel chapter 15 verse 22. To obey is better than sacrifice. Listen. And to listen than the fat of rams. To obey is better. Pakisabi nga po, better. Is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Ha? Nung binasa ko po yan, sabi ko, nung mas pinag-aralan ko pa yung salitang better po nito, to obey is better. Yung better po na yan, tinignan ko sa Hebrew, sa original Hebrew niya. Yung better po na yan, ang ibig sabihin niya sa Hebrew, better. Yun din eh, parehas din. Talagang mas, na-research ko pa, talagang ibig sabihin niya, mas mabigat, mas angat. Mas angat ang pagsunod kaysa sa sakripisyo. Yun yung talaga. Na humahanap ako ng lusot, pero nung tinignan ko, yun talaga ibig sabihin. Mas may bigat yung pagsunod kaysa sa sacrifice or sa sakripisyo. Listen, sacrifice without obedience is empty. Listen to this. Sacrifice without obedience is empty. The enemy thrives on rebellion, but obedience breaks his grip. When Christ is the center, the battle shifts from our hands to his hands, and he never loses. Minsan kasi maraming tao gusto, okay kasi yung sacrifice mahirap, pero minsan mas madali pa yung sacrifice kaysa obedience eh. Mas madaling ibuhos na lang yung sakripisyo kaysa mag-obey. Kasi sa sacrifice, minsan, pinipid pa yung ego mo eh. Sa sacrifice. Kasi pag nagsasakripisyo ka, at nakikita ng iba, parang nagtatrabaho yan eh. Okay lang mag-OT ng mag-OT. Basta kita ni boss. Kahit mag-OT ako na mag-OT. Di ba? Basta, boss, overtime uli. Parang kapon. Bukas uli. Nare-recognize kasi. Pero yung obedience kasi minsan, ang obedience, minsan binabaril yung ego eh. Parang ang tingin kasi ng obedience sa iba, obedience, mababa ka. Parang pag nag-obey ka, mas mababa ka. Parang pag nag-obey ka, mahina ka. Pero ang tinuturo ng Bible is not that. Obedience is actually a form of strength. At ang sabi ng Bible, sacrifice without obedience is empty. Kahit sakripisyo ng sakripisyo, kung wala naman talaga yung genuine na pagsunod at pagpapasakop sa Diyos, wala rin. Sakripisyo ka ng sakripisyo, pero hindi ka naman intimate kay Lord. You just do the ministry. Umaga-umaga nasa simbahan ka na, maghapon, talagang CR lang ang pahinga. Maghapon ka sa church hanggang gabi. Pero hindi ka naman nagde-devotion. Hindi ka naman nagpe-pray. Hindi man kayo close ni Lord. May pinagagawa si Lord, ayaw mong gawin. Mas gusto mong gawin yung ginagawa mo na, hindi Lord, ito na lang. Talagang Lord, sasayaw ako. Talagang tutodo ko to Lord. Okay naman yun. Hindi ko sinasabing masama yun. Okay yun. Maganda yun. Yung sacrifice. Pero kung wala kasing obedience, walang kulang eh. We need obedience. Amen.
Now, napakahalaga po, mga kapatid. I'm trying to build this para mas maintindihan kasi habang lumalaban tayo sa ating spiritual warfare, habang pumapasok tayo dito, napakahalaga na we are under the authority of God. We are fighting under the umbrella of the Lord. Kasi kahit anong weapon mo, kahit anong lakas mo, kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, kung wala yung covering ng authority ni Lord, kulang. Sabi mo sa atay mo, huwag kang kulang. Okay? Now, having said this, okay, nakita natin itong picture na ito. Kailangan natin mag-submit, kailangan natin mag-obey kay Lord, in-activate ito yung power ni Lord, at pinapakita na tayo lumalaban under the authority of God, and because we are under the authority of God, there is a manifestation of the power of God, and then kaya nating magtagumpay. Ano ang gagawin natin? What must we do? Number 1, sa mga nagno-notes, tandaan nyo po, sulat nyo po ito. Sa hindi nagno-notes, tandaan nyo na lang. Screenshot nyo na lang. Atindi Number 1, submit to God's authority. Of course, kanina pa natin sinasabi yan. Submit to God's authority. Submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Obedience and submission is not a form of weakness, but a position of strength. Look at this. Obedience and submission is not a form of weakness, but a position of strength and victory in Christ. When we bow to Him, we rise in His strength. Kapag mas nakasunod ka kay Lord, mas nakasubmit ka kay Lord, mas naka-under ka kay Lord, diyan ka mas bibigyan ng kalakasan ng Panginoon. Diyan ka mas bibigyan ng kalakasan ni Lord. Bakit? Kasi may authority. Kasi nakasubmit ka kay Lord. Naalala ko po, 2 weeks ago, ako po ay na-invite na mag-share sa meron pong conference somewhere sa Cavite. Nagpunta po kami doon, kasama ko po aking pong napakagandang misis, Pastora Jessica. Shout out, I love you. Sana mapanood, no? Sayang kung hindi napanood. No? Sama po ang aking wife, nag-preach po kami doon sa conference sa Cavite. And nung bago po yung conference, pine-prepare ko yung aking ipipreach, talagang nagpe-pray ako, Lord. Kaya ang impression sa akin ni Lord, deliverance. Share mo doon, deliverance. Mag-deliverance kayo doon. Talagang nagpe-pray po ako, Lord. Tulungan niyo po ako, Lord. Tapos habang nang papunta, nagda-drive po ako, bumabiyay kami, nagpe-pray pa rin ako, Lord. I submit under your Lord, tulungan, hindi namin to kaya kung wala ka. Hanggang dumating po kami doon, and nag-preach po si Pastora Jess, and then after po niya, ako po yung nag-preach. Nung nagpipreach na po ako, and then after ko po mag-preach, eto na, ministry time, labanan na. No? Habang nagpipreach po, nagpa-altar call po ako, may mga nagpunta sa harap. And then pinagpe-pray na po. Ako, kasama ko si Pastora Jess, tapos may mga pastors din doon na kasama. Pinag-pray po namin yung mga tao. May mga nag-manifest. Nung pinagpe-pray po, talagang kung ano-ano na mga nagsisigawan, nag-iiyakan, may mga nagmamanifest na. May mga pinagpe-pray po ako. Tapos meron pong isang lalaki, pinagpe-pray ko siya. At pagkatapos, pina-deliverance na, nakulam eh. So pinaalis na yung mga kulam, bla bla bla. Maya-maya, naglalakad po ako kasi since ko po yun, parang topic ko, so ako po yung may hawak ng mic. Tapos naglalakad, pag mag-deliverance ako, binubulsa ko lang. Tapos tapos mag-deliverance, kinukuha ko na, nagpe-pray ako. Kaya naglalakad ako, doon po sa may gilid, may nagwawala na babae. Tapos may parang leader na pinagpe-pray siya. Kasi po yung mga ibang pastor busy din. So may isang leader, pinagpe-pray siya. Tapos nagwawala, parang 4 sila na nakahawak doon sa maliit na babae lang eh. Pero ang lakas. Nagwawala, wipig na siya, tapos sumisigaw, ganon. At pagkatapos po, tinatawag ako nung leader, Pastor! Sabi ko, kaya mo yan, pag-pray mo lang. Pastor! Kasi nagwawala na talaga, nagpupumiglas. So ginawa po, pinuntahan ko, nilapitan ko. Tapos po, nakahiga naglulupasay.
Nilapitan ko po, tapos pinatukan ko ng kamay sa ulo. Tapos sabi ko, in the name of the Lord Jesus Christ. Ano ka man, sino ka man na nandyan. Mga ganun eh. Tapos pumipiglas talaga yung kamay. Tapos sabi ko doon sa mga nakahawak, doon sa parang mukhang poses talaga eh. Sabi ko doon sa mga nakahawak, bitawan nyo. Ito na naman si bitaw eh. Sabi ko doon sa mga nakahawak, bitawan nyo. Sabi nung mga nakahawak, Pastor, nagwawala. Nasa isip ko, nangyari na to eh. Nangyari na to dati. Pare-parehas naman sila ng style sa isip ko. So sabi ko, bitawan nyo. Talaga nagwawala. Pastor, mananakit, nanununtok. Pastor, nanununtok. Sabi ko, sige na, bitawan nyo lang. Binitawan nila. Pag bitaw magwawala, inunahan ko na. In the name of the Lord Jesus Christ, angels on assignment, hawakan na yan. Arestuhin. And I forbid violence. Huwag kang mananakit. In the name of the Lord Jesus Christ, kitang-kita po nila. Magwawala. Biglang gumanon. Tinignan ko, parang Bishop Ted. Tinignan ko yung mga nakahawak. Gumanyan, pero sigaw pa rin ang sigaw. Gumaganon pa rin, sigaw pa rin ang sigaw. Tapos pinag-pray ko na, medyo nalapita ko na, tapos pinag-pray ko na. Tapos nung pinag-pray ko na, ayun nga, nakulam din. No, tapos ang mabigat kasi parang nila family, bloodline, ganyan. So yun po yung issue. No, so pero praise the Lord, nakawala. Praise the Lord, nakalaya. No, at pinalayas ng Panginoon, no, yung kanyang karga. Pero nung time na yon, alam niyo mga kapatid, nangyari yon not because ako or because of kung sino man, but it happened because of God. Yun yung leader, sigaw na ng sigaw eh. No, come out! In Jesus' name! Alis yan! Wala eh. Pero pag may authority, pag may anointing, pag fully submitted kay Lord, kahit wag ka naman sumigaw eh. Nilapitan ko nga binulungan ko nga medyo medyo tahimik lang, whisper lang eh. Bakit? Kasi mali mo naman, kalma, di ba? So, pag whisper ko, dahan-dahan lang. Pero praise the Lord, alam nyo, makikita kapag ka ang Panginoon talaga kumilos, kapag ka may power ni Lord, pagka may authority na nanggagaling sa Panginoon, makikita mo yung power, mararamdaman mo yung power ni Lord na kumikilos. Kasi it's not us, the battle is not ours, the battle is the Lord's. Kaya you need to fully submit to God. Sabihin mo sa ate mo, submit to God. Ha? Kailangan talaga naka-under tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang sa atin, pero naka-under tayo sa authority ng ating Panginoon. Number 2, Pastor, galit ka ba? Hindi! Number 2, resist the devil with a word. Resist the devil with a word. Matthew chapter 4 verse 10. The Lord Jesus Christ said to him being Satan, away from me, Satan. Away from me, Satan! Exclamation point eh. Away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Now, resist the devil with the word. Alam niyo, the word of God is very powerful. Isa yan sa weapon natin. Ang tawag dyan, sword of the Spirit, which is the word of God. Isa yan sa mga makapangyarihang weapon natin. Pag binasa niya ang Matthew chapter 4, simulan sa verse 1, pag sinumayan mo sa verse 1, kinuwento dyan yung temptation ni Lord Jesus Christ. Labanan yan. Spiritual warfare yan. Nag-fasting si Lord Jesus Christ for 40 days and 40 nights. Ang sabi ng Bible, gutom na siya. Natural. 40 days ba naman? Tas gutom ang Panginoon. Dumating ang tempter. Dumating ang tagatukso. And then ang sabi ni Satan, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Sabi ni Lord Jesus Christ, man does not live on bread alone. It is written. Sabi ni Lord Jesus Christ, nasusulat. Man does not live on bread alone. Nakasulat sa Bible, man does not live on bread alone.
But on every word that comes from the mouth of God. At pagkatapos nun, dinala ni Satanas si Lord Jesus Christ sa tuktok ng templo. At ang sabi ni Satan, tumalong ka dyan, tapon mo yung sarili mo dyan. Di ba Diyos ka? Liligtas ka ng mga anghel para hindi ka mahulog. Sabi rin ni Jesus Christ, it is written. Ayan na naman yung it is written. Nasusulat, sabi sa Word of God. It is written, do not put the Lord your God into a test. And then kinuha uli ni Satanas si Jesus, dinala siya sa mataas na tuktok ng bundok at pinakita sa kanya lahat ng kayamanan ng buong mundo in its glory, ang sabi ng Bible. The power, the wealth, the glory of the earth. At sabi ni Satanas, all this I will give you. Lahat ng kayamanan na yan, lahat ng karangyaan na yan, ibibigay. Oh, listen. Dito naman. Listen. Kahit pala ang kaaway, si Satanas, kayang magbigay ng kayamanan at karangyaan. Nasa Bible eh. Sabi ni Satan, lahat yan bibigay ko sa'yo. Kita mo? Dami yan. Gusto mo ba? Bibigay ko lahat yan. Bow down and worship me. Ang kaaway, kayang magbigay ng kayamanan, kayang magbigay ng karangyaan para sambahin mo siya. Para wag kang sumamba sa Diyos. Ang ano nga ng kaaway, actually, pag inano mo nga yan, ang ano pa ng kaaway, basta wag mo lang sambahin si Lord. Huwag ka lang sumamba sa totoong Diyos. Lahat yan ibibigay. Kaya minsan, listen, kapag ka nakakaranas ka ng mga kayamanan, payaman ka ng payaman, pasagana ka ng pasagana, kailangan titignan mo. Dapat habang yumayaman ka, napapalapit ka kay Lord. Amen. Habang napopromote ka, napapalapit ka kay Lord. Dapat ganon. Okay? Kapag ka nakikita mo, pambira, parami ng pera ko, kaso nalalayo ako kay Lord, wait lang, mag-isip-isip ka muna. Kasi nalalayo ka kay Lord. Anything na maglalayo sa iyo sa Diyos, hindi sa Diyos yan. Anything na maglalayo sa iyo kay Lord, hindi galing sa Diyos yan. Bakit? Inilalayo ka kay Lord eh. Ang kailangan niyan, mga bagay-bagay sa buhay, nilalapit tayo ng nilalapit kay Lord. Kaya nga minsan, kahit problema, pag ang problema, nalalapit ka kay Lord, alam niyo ba si Lord, kaya rin magbigay ng mga challenges, ng mga testings, para mas mapalapit ka sa Kanya? Bakit? Kasi nga gusto ng Lord, malapit ka sa Kanya eh. At kaya ka rin pagpalain ng Diyos para mapalapit ka sa Kanya. Kaya nga kailangan aware tayo. Wait lang, ano ba nangyari? Nalalapit ba ako kay Lord? Nalalayo ako kay Lord? Dapat aware ka, tinitignan ko kasi spiritual battle nga eh. Make sure na ikaw ay palapit ng palapit kay Lord. Amen? And then after nyan, ang sabi ni Satan, bow down, worship me. Ito na yung verse 10. Jesus said, away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Resistance is not passive, it's active. Speak the word, live the word. Then, the power of God's word is activated. The sword of the Spirit in your life sharpens. Listen, pag nag-resist tayo ng kaaway, hindi natin tinatanggap ang kaaway. Speak God's word. Sabi po, speak the word. Speak the word. Live the word. Kulang kung puro speak. Ang dami mong memorize na verse, ang dami mong memorize mo lahat, buong Bible. Pero kung hindi na ipamumuhay, kulang. Speak the word. Live the word. Then the power of God's word is activated and the sword of the Spirit in your life sharpens. Mas tumatalas yung word of God, yung sword of the Spirit sa iyong buhay. Kaya weapon siya. Weapon siya. Kaya very powerful ang word of God. Naalala ko po, binasa natin, sino po nandito kagabi sa ating soaking? Amen. Kagabi po, binasa natin, all the promises, no matter how many the promises of God is, it is yes in Christ.
And so the amen is spoken by us. Lahat ng mga pinangako ng Panginoon, may kapangyarihan yan. It is yes, not because of us, but it is yes in Christ. Kailangan mas hasain natin, mas patalasin natin, mas palakasin natin yung sword of the Spirit that is the Word of God. Amen. Praise the Lord. Number 1, submit to God's authority. Number 2, resist the devil. Resist the devil. Pakisabi po, resist the devil. Resist the devil with the word. Number 3, at dito po tayo magtatapos, declare victory with authority. Declare victory with authority. Luke chapter 10 verse 19. Behold, God is talking. Behold, I give you the authority. Pakisabi po, authority. Sabi mo sa atin mo, authorize ka. I give you the authority to trample on serpents and scorpions. Less. Woo! And over all the power of the enemy. You have authority to trample down, to destroy. Over all the power of the enemy. And nothing shall by all means harm you. May isang pagkakataon po si Pastor Gideon bumabiyahe packet ng Baguio. May mga kasama siya. And then, I'm not sure paakyat o pababa sila ng Baguio. Kasama nila sa van, yung isang bata. Pagkatas out of nowhere, biglang nagkaroon ng mga allergy. Talagang matindi, mga hives. Tas hirap puminga, ubo ng ubo. Sabi ni Pastor Gideon, deliverance po natin. Baka may karga, baka umatake ang kaaway. Hindi po pwede, kailangan i-deliverance, palayasin po natin yan. Para po gumaling at talagang makalaya sa pangalan ng Panginoon. Sabi ng mga kasama, naku pastor, pag pinalayas mo, baka balikan tayo. Ang tanong siya, Pastor Gideon, inasabi sa kanya, sabi, cast out po natin. Palayasin po natin. Pinahirapan yung bata, i-cast out po natin yan. Sabi sa kanya, Pastor, pag kinas out mo, baka balikan tayo. Sige, wag na po, dyan na lang. Hayaan mo na, okay na. Ganun ba dapat yun? Hindi ba dapat i-cast out? Yan, pangako naman ng Panginoon. You have authority to trample down, to destroy all the power of the enemy. And ang sabi, may security pa sa atin eh. Security ni Lord to eh. Ang sabi dyan, and nothing shall by any means hurt you. Hindi ka masasaktan. Pastor, baka balikan tayo. Di bumalik siya. Pero hindi ka masasaktan. Magpapabalik-balik lang siya. Pero hindi ka masasaktan. Bakit? Iingatan ka ni Lord. Sabi mo sa atin mo, iingatan ka ni Lord. Kung submitted ka kay Lord, you live a holy life, you live a righteous life, you are living under the authority of God. Pag pinalayas yung unclean spirit, pag pinalayas yung demonic attack, kahit bumalik siya kung makapasok siya. Why? Kasi selyado ka ng dugo ng Panginoon. Protected ka ng Word of God. Protected ka ng kapangyarihan ng Diyos. You are under the authority of God. Therefore, nothing by any means shall harm you. Ang sabi ng Biblia. Declare Christ's victory. Sabay-sabay natin basahin. Wait lang. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Declare Christ's victory. Don't negotiate with darkness. Command it to live. Amen. Nakakalungkot, may mga Christian, hindi dito, sa iba, may mga ibang tao nakikipag-negotiate sa darkness. May mga tao sumusubok, pumupunta dun sa edge.
Sinusubok ang... Mahulog na ba ako? Oh, hindi pa. Oh, hindi pa. Sinusubok yung tulo. Na ikapag-negotiate pa sa kaaway, hindi. Satan is a liar. The enemy is a liar. Sinungaling ang kaaway. Kahit makapag-negotiate ka sa kaaway, sinungaling yun eh. Pwedeng mangako sa iyo yun. Pwedeng bigyan ka ng false hope. Pwedeng may iparana sa iyo na mukhang tagumpay, mukhang success, mukhang okay, pero sinungaling yun. Ang sabi ng Bible, there are paths that seems right to a man, but at the end it leads to death. May mga bagay-bagay dahil sa impluensya ng kaaway, minsan mukhang tama, mukhang may point naman, mukhang okay naman to, mukhang tama naman to, mukhang but at the end it leads to death. Akala mo napapaganda, akala mo napapatama, pero sa bandang huli, ang dami nang nawasak ng kaaway. Ang dami nang nasira. E nakakalungkot, may mga bagay irreversible. Kaya mga kapatid, we are in a war. Don't negotiate with darkness. Don't play with sin. Don't play with darkness. Command it to live. Imagine a church where all believers are submitted to God. I want you to see the church, Christ na kung lahat tayo submitted kay Lord, lahat tayo naka-under sa authority ni Lord, lahat tayo merong power na nagmumula kay Lord, at lahat tayo, we resist the enemy, ano ang mga pwedeng mangyari? Malalaking mga tagumpay ang mararanasan. When we live in obedience to God and in God's victory, families are being delivered, communities will be transformed, and the enemy loses its territory. The enemy loses its territory in our lives, in our communities, and in our families. Pero kailangan submitted ka sa Panginoon. Kailangan si Lord, kinikilala mo ang Diyos sa buhay mo. You are under God's authority. You are under God's umbrella of covering. Alam niyo kasi sabi ng Bible, the battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Sabi nga po, the battle is the Lord's. Ang labanan kay Lord, not ours. The battle is God's. Ang labanan kay Lord. I remember, I want to end here. Pag ako may halaman, nag-alaga ako ng indoor plant. Tapos yung indoor plant, nilabas ko. Outdoor plant na siya. Kasi sa labas na eh. Pinaarawan ko siya, diniligan ko yung halaman. Tapos inalagaan ko talaga. Tapos nagkaroon na kami ng connection ng halaman. Talagang love na love ko na siya. Tapos namumunga na yung halaman. Tapos talagang inaalagaan ko, nalagyan ko ng mga fertilizer. Talagang gusto ko mag-grow, lumago ng lumago yung halaman, mag-flourish siya, lumaki siya, and someday maging puno. Talagang inalagaan ko yung halaman. At pagkatapos, umalis ako. May pinuntahan ako. At nung umalis ako at may pinuntahan ako, habang wala ako, biglang dumating si Brother Joey. Tapos nakita yung halaman ko. Halaman ka pala, ha? Bam! Halaman ka pala, ha? Bam, bam, bam! Bam, 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 bam! Tanong, nung sinira niya yung halaman ko, sinong kinakalaban niya? Yung halaman ko o ako?
nung inatake ni Brother Joey, yung walang kalaban-laban na halaman. Grabe ka naman, bro. Kawawa naman. Buhay din yun eh. Nung inatake niya yung walang kalaban-laban na halaman, sino talaga ang kinakaaway niya? Sino ang kinakalaban niya? Yung halaman o yung may-ari dun sa halaman? Yung may-ari dun sa halaman. Siyempre pag nalaman ko yun, nasa na si Joe? Ano ba address nun? Bakit? Kasi akin yun eh. Hindi yung laban ng halaman. Hindi yung laban ng halaman. Amen. Ha? Na biglang magsasalita yung bonsai. Joey, lalabanan kita. Hindi niya laban yun. Laban yun ng may-ari. Ang kinakalaban ng nanira, yung may-ari ng halaman. Listen, if you are under God's authority, you are under the covering of God. You are in God. Pag inatake ka ng kaaway, ang kinakalaban, kaya ang sabi ng Bible, the battle is the Lord's. Kaya ang sabi ng Bible, ang laban ni Lord. Now, ginagamit niya tayo to be part of the battle. Ginagamit niya tayo nakasama dun sa labanan. Pero ang labanan talaga kay Lord eh. Yung tagumpay kay Lord din. Kaya kailangan submitted ka kay Lord. Dapat pagmamayari ka ni Lord. Kasi listen, kung si Brother Joey biglang nanira ng kung anong halaman lang, wala akong pakialam. Hindi man akin yun eh. Naglalakad si Joey dyan, biglang may nakitang bulaklak. Talagang gusto mo talaga, trip mo talaga yung mga gano'n ha. Biglang nanira ng halaman ng kung kanig. Ako wala, okay lang, hindi man akin yan eh. Pero wag mong gagalawin yung akin. Kasi akin yun. Ganon din kay Lord. Pag under ka kay Lord, pwedeng sumubok ang kaaway, pero ang kinakaaway niya, ang kinakalaban niya si Lord. Amen. Kaya kailangan ikaw talaga fully submitted ka kay Lord. Kaya ang sabi ng John chapter 15, we are the vine, is the branches, and the Father is the gardener. O yun, no? Perfect combination. No? Ang Father ang gardener, ang Father ang mamamay-ari. We are the branches. Amen. And lastly, submit to God, resist the devil. Be under the authority and watch and see the enemy will flee. When Jesus Christ is the center of our lives, the center of our battle, the object of our obedience, the God over our lives, and our obedience becomes our war cry. Victory becomes a lifestyle for us. When we are fully submitted and obedient unto the Lord, when we are fully submitted and obedient sa ginagawa ng Panginoon, at tayo ay under sa kapangyarihan at sa authority ng Diyos, victory becomes our lifestyle. Tsaka ka makakakita ng tagumpay na hindi bigay ng tao, tagumpay na hindi galing sa galing mo o sa kung anong sitwasyon, tagumpay na galing kay Lord. Pero kailangan submitted ka. You are under the authority. You are under and submitted unto God. And God, the Lord Jesus Christ, is the center of our lives. The center of everything. Ito maganda, mga kapatid. Pag ito nasa mo, you are in the center. You are in the center. God is the center. Typo lang, typo. When God is in the center of your life, lumalaban ka under the authority, under the power of God. Yung mga pinag-usapan natin ng mga nakaraan, mga weapons, fighting the right battle, engaging in the right war, yung mga pinag-usapan natin na yon,
nagkakaroon siya ng malakas, mabigat, at nagiging mas impactful siya sa atin. Why? Because we are under the authority of God. Mas makalalaban ka ng mas malaya. Mas magagamit mo yung weapon mo ng effective. At mas malakas. Bakit? Kasi may backer ka eh. May backup ka eh. Nandyan ang Panginoon eh. So mas magiging effective ka sa warfare. Pag may gera, huwag kang lumaban mag-isa. Be part of the army. When you are saved by God, God didn't just save you. He recruited you to be part of His army. So mga kapatid, let us submit to God, no? And fight under the authority of the Lord. Tayo po tayo lahat. Let's all stand. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pikit po natin ang ating mga mata and let us pray. Lord, we come to you today. We submit under your authority today, O God. And Panginoon, kami po ay lumalaban, hindi nakadepende sa kung anong kaya namin at kung anong kalakasan namin. But Lord, we are engaging in this spiritual warfare under your army, under your authority. Lord, be the center of our hearts, of our lives. Be the center, Lord, of this church. Be the center of this warfare, O God. At tulad, Panginoon, nung sabi mo sa iyong salita, O Diyos, we are more than conquerors in you. Sabi mo sa iyong salita, Lord, we can do all things. Not some of the things, not most of the things, but we can do all things through you who gives us strength. We claim those promises, O Lord, and we claim the victory that comes for you. Lord, today, be the center of our hearts, be the center of our lives. Hallelujah. And Lord, let our hearts be surrendered unto you. Salamat po. Kapatid, as we end, let us sing this song and let us awitin natin ito ng may pananampalataya at awitin natin ito ng buong puso as a response to the message today. As the word of God has been preached, let our soul, let our spirit be one with the word of God, and let us put God in the center of everything. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus at the center of it all. Come on, church, declare this. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to Come on, declare this, church. It will always be. It's always been you, Lord. Always been you, Jesus. Jesus, Jesus be. Oh, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus be the center. Everything revolves around you, Jesus. You, nothing else, nothing else, nothing else. Oh, hallelujah. Nothing in this world. Come on, church, declare this, church, declare this. Declare this.
be the center. Everything revolves around you, Jesus. You from my heart, from my heart. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Declare this, come on. From my Kapatid, huwag ka lang kumanta. heart to the heavens, Declare this with all your heart. Jesus be the Center is all about you. Yes, it's all about from my heart, from my heart. to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, Jesus, be the center of your church. Amen. Yes, Lord. Oh, Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, 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 nothing else matters. nothing in this world. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus be the center. Center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Lord, be the center of our lives, of this church. Lord, be the center of this army that you have built. We love you, Lord. We thank you. We honor you. We praise you. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody shout, Amen and amen. Hallelujah.